Hello po, magandang araw. Good day sa lahat mga OFWs natin dyan. Hello po. Kumusta po? At saka mga kababayan natin dito sa Pinas, how are you? Ano na nangyari sa ating bansa mga kababayan ngayon? Napakasakit, Kuya Edi. Sana ang lahat sana magsalita na. Ano ba talaga ang totoong mga pangyayari ngayon? Nang dahil sa iba-iba na ng mga naglabasan mga kababayan, nalilito na tayo. Hindi na natin alam mga kababayan ano ba talaga ang totoong mga pangyayari ngayon. Di ba po? Ay nako po. Grabe. Mga kababayan, ang dating DOJ Secretary, dating Labor Secretary, Bibot Bilyo, may reaksyon siya patungkol dito sa nangyari mga kaibigan kay resign or tinanggal. Di natin malaman kung talagang nag-resign o tinanggal. Kasi mismo mga kababayan siya hindi naman daw siya nag-resign. I am referring mga kaibigan kang former Executive Secretary Lucas Bersamin. May reaction mga kababayan si former DOJ Secretary and Labor Secretary Bibot Bilyo. Pakinggan natin. He was the former Chief Justice of the Supreme Court. Tanong, sino nag-appoint sa kanya as Chief Justice of the Supreme Court? PRRT. Nung nag-retire siya as Chief Justice, napunta siya as Chairman ng GSIS. Sino naglagay sa kanya doon? PRRT pa rin. Pagdating ng panahon, anak ng pating, sila nagmaniobra para kidnapin si PRRT at dalhin sa DA. See? May karma, kaya may abot ang karma eh. Kaya itong mga nagnanakaw, may darating din ang karma yan. Darating din ang karma. Oo. Pero Aray ko po. Sakit yun nakarma na daw. Yun. Yun ang kanyang reaksyon. Malaki palang posisyon ni former Executive Secretary Lucas Bersamin nung kapanahonan mga kababayan ni former President Rodrigo Duterte. Tatay Digong. Ang gaganda pala ng mga posisyon na nitong mama na ito. Nung time mga kababayan ni former President Rodi Duterte. Imagine mo yung kanya mga posisyon, di basta-basta yun. Di ba po? Ang pinagtatanong ngayon, ni Bibot Bilyo mga kababayan, para bang, bakit nagawa mo dun sa ating dating Pangulo? Executive Secretary, dapat naman sana nakapagbigay nga ng advice sa nangyari mga kababayan, yung time na forcibly dinala mga kaibigan ng ating gobyerno. Sabihin natin, ating gobyerno. Sino pa naman ang nagpadala sa kanya? Sabihin mo, police, through Torre, John Vic Rimulya ng DILG, kung sino-sino pa yan, DOJ Secretary dati, Boying Rimulya mga kababayan, lahat ng aksyon ginawa nila mga kaibigan ay aksyon ng ating gobyerno yun. Di ba po? Tama naman. Di ba? Siya ro naman mga kababayan, hindi nga pala nakapagbigay ng kahit advice na lang na wag nating gawin yan. Wag na lang siguro isipin mga kababayan na utang ng loob. Ano po? Kasi pag binigay sa iyo yan, natiwala mga kaibigan, normal natin mga Pilipino, di ba po? Para bang sabihin natin na thank you, sir. Di ba? Kung sino ba yan siya. Sa pagkakataon na binigay mo at sa kadami-daming mga tao na pwede, bakit ako pa? Di ba po? Siya, Executive Secretary na mga kaibigan, nung time na si Digong talagang pinilit mga kababayan nilang ilabas sa bansa, hinuli. But yung mga anak mga kababayan at saka mga supporter ni Tatay Digong, sabi nila, hindi siya hinuli, kinidnap. Di ba po? Yung issue nga ng kidnapping ngayon mga kaibigan, wala pa. Hindi pa natin alam anong nangyari. May kasong
final mga kababayan, ang mga anak ni former President Duterte laban doon sa mga responsible person na talagang physically gumawa at saka yung mga taong kasabwat, ika nga, in cahots, no? Doon sa nangyaring paghuli mga kababayan kay former President Duterte. Di ba po? Merong conspiracy nangyari sa kanila eh. But ang punto dito, the very point is that siguro tama na sabi mga kababayan ni former DOJ Secretary, former Labor Secretary, Bibot Bilyo mga kababayan, siya raw naman. Hindi naman ugali ng Pilipino, di ba? Hindi naman ugali ng Pilipino mga kababayan na yung bang hindi mo bigyan ng halaga yung oportunidad na binigay sa iyo nung kapanahon na sila pa. I mean, hindi naman siguro sa paniningil. Pero siguro, mga kababayan, sa atin na mga Pilipino, di ba po, tayo ay marunong tumingin sa utang na loob eh. Di ba po? Gano'n naman ang ugali nating mga Pilipino, pero ito, ibang nangyari mga kababayan. Kaya nga po siguro, bakit gano'n ang reaksyon ni Bibot Bilyo mga kababayan? Kasi magkasama pala sila dati nung administrasyon ni Digong eh. Si Bibot Bilyo mga kababayan na palipat-lipat na lang ng posisyon ito. Kaya po alam pala niya, ako nga, hindi ko alam mga kababayan. Sa atin, as ordinary Filipino, nalaman ba natin mga kababayan, si retired Justice Lucas Bersamin, mga kaibigan, ay may magandang posisyon pala nung time ni former President Rodrigo Duterte. Di natin alam. Ako po, nung time na yun mga kababayan, I'm in active practice sa Port State. Hindi ko nga alam na siya po na-appoint pala ni former President Rodrigo Duterte. Ngayon ko lang nalaman mga kababayan itong video itong sinabi mga kaibigan ni former Labor and DOJ Secretary Bibot Bilyo mga kababayan na may maganda palang posisyon man si Bersamin nung panahon ni former President Rodrigo Duterte. May tama naman sa kanya. Bakit ka mo nasabi niya yon? Kasi po, hindi siya mag-expect eh. I mean, wala sa kanyang expectation na maging kaparti o kabahagi mga kababayan si Secretary Bersamin na mapaalis mga kababayan ang ating dating Pangulo eh. Siguro ang nasa sa isip mga kababayan ng mga dating opisyal ni former President Duterte, the like of Bibot Bilyo at kung sino pa yung iba, hindi nila mga kababayan inisip na ganun ang mangyari because siguro sa isip nila it is impossible naman mga kababayan, di ba po, na papayag ang Executive Secretary. Alam niyo ang Executive Secretary, little president yan eh. Parang presidente din yan mga kababayan. Lalong-lalo na ang presidente natin. Hindi naman abogado. Di ba po? Kailangan siya may mga advices, mga manggagaling mga kababayan sa mga abogado, mga justices, the like mga kababayan ni Bersamin. Di ba po? Pero, yun. Siguro, sa sobrang paniwala mga kababayan ng mga supporter ni Digong, it is impossible naman na gawin mga kababayan ng ating gobyerno, unang-una, kung bilangin mga kababayan ang mga nagawa ni former President Duterte wag na lang sa administrasyon ngayon, sa pamilya mismo ng ating Pangulo mga kababayan na grabing, di ba po, kung tutuusin ang tulong mga kababayan na naibigay ni former President Duterte sa pamilya nila. Kaya nga po siguro si Senator Amy mga kababayan ay hindi po talaga siya tumalikod dito kay former President Duterte. Bakit po? Kasi tinignan niya mga kababayan ang utang na loob.
Imagine mo mga kababayan, anong nagawa ng dating Pangulong Digong sa kanilang pamilya. Pinayagan mga kababayan na makauwi sa Pinas ang mga labi ng dating Pangulo rin, former President Ferdinand Marcos, the late Ferdinand Marcos. At ang mas grabe pang ginawa mga kababayan ni former President Digong, yung pagpayag niya na mailibing sa libingan ng mga bayani despite of strong opposition coming from left and right, including the centrist. Grabe po. Because of the power of the president, mga kababayan. Sinabi ng dating Pangulo, sige, ilibing yan. Total naman, based on the records, ang dami namang nagawa ng mamang iyan sa ating bansa. Di ba po? Ano yun? Nalibing nga sa libingan ng mga bayani, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya po ito ang tiningnang utang na loob ni Senator Amy na hindi siya hindi siya makakatalikod, mga kababayan, dito kay former President Duterte because tiningnan niya ang utang na loob. Pero iba si former Secretary Lucas Bersamin. Kinaya niyang tinalikdan, mga kababayan, kung anong naibigay na pabor o pribilehiyo sa kanya. Ulitin ko po, hindi lahat ng tao, mga kababayan, ay bigyan ng mga ganyan na mga mga oportunidad. Ang dami, mga kababayan, gusto. Pero hindi nabigyan. Siya ang nabigyan. Ano po? Hindi naman siguro si former President nag-expect, mga kababayan, na may return. Pero sa nangyari, mga kababayan, sa kanya, hindi maisip ng dating Pangulo, mga kababayan, anak ng tinapa, ang taong hindi ko inaasahan na magbigay sa akin ng return na kung ano-ano. Pero naman po, dapat sana tingnan mo naman kung anong kabutihan na ibigay ng taong ito. Hindi ng kung anong kabutihan na ibigay sa iyo. Kung anong naibigay na kabutihan sa ating bansa, itong mamang ito. I am referring kay former President Rodrigo Duterte, di ba po? Kaya po siguro ganun ang reaksyon, mga kababayan, ni Bibot Bilyo na ganun. Biruin ninyo. Ngayon ko lang po nalaman ito. Na si former Executive Secretary, mga kababayan, Lucas Bersamin, appointed pala ito ni President Duterte, former President Duterte. 2 posisyon pa. Matindi. Pero ganun ang may alam siya sa nangyari, mga kababayan, kay former President Duterte. Hindi ako maniniwala na wala siyang alam. Di siya kasama doon sa nag-uusap-usap, mga kababayan, kung anong gawin doon kay former President Duterte. Ako I'm pretty sure, mga kababayan, nakasama siya sa circle doon na nag-uusap-usap, mga kababayan. At bakit hindi ka man lang nagbigay ng magandang opinyon na wag magkagulo tayo? Ito ang kalalabasan nito, mga kababayan, magkahati-hati tayong lahat. Buti na lang, mga kaibigan, lumabas itong flood control issue, itong corruption issue, mga kababayan. Kaya sabi ni Bibot Bilyo, may karma. Baka ito na ang karma na sinasabi niya, mga kababayan, siguro. Di ba po? For your comments, ano kaya sa tingin niyo? Please write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, at paki-share, like naman, and follow, mga kababayan ko, ha? Don't forget also to hit the bell button para lagi po tayong updated.